Natapos na ang hapunan. Nagayos ng gamit na dadalhin sa biyahe. Humanda na para makatulog. Pinaandar ang aircon at nahiga. Ngunit sa halip na dalawin siya ng antok, mas lalo siyang nagising. Naginit. Naisip ni Jordan si Sarge Dulay. Naalala niya ang nakakaibang ginawa nila ni Arnel Dulay na naudlot. Likas na mael si Jordan. Minsan, 3 o 4 na beses sa isang araw kung gawin niya yon. Nakababad ang guni-guni niya sa masarap na alaala. Hinahanap-hanap niya ito. Ang bagal gumapang ng oras. Hinihintay niya na dumapo ang katahimikan sa bahay nila. Nanatiling nakahiga si Jordan at marahan niyang hinahaplos ang makisig niyang dibdib at naghihintay ng takdang oras. Paglagpas na halos ng 1 oras, bumangon si Jordan sa higaan. Sinuot ang t-shirt at shorts, pinatay ang ilaw at tahimik na lumabas sa kwarto niya. Bumaba at lumabas ng bahay. Tinungo niya ang driver's quarter sa garahe para ipagpatuloy ang isang tagpuan na pumukaw sa kanyang karamdaman. Mainit ang gabi, walang nakasindi na ilaw o kandila man lang sa garahe. Pinihit niya ang nakasaradong pintuan ng driver's quarters at tahimik na pumasok. Sa mahinang liwanag ng buwan, naaninag niya si Sarge Arnel Dulay na nakapwesto sa kama at nakasandal ang likod sa dingding. Sa mahinang baga ng sigarilyo, nakikita niya na walang saplot si Sarge at tanging tuwalya lang ang nakalapat sa harapan niya. At nakikita niya rin na nakangisi ito. Pilyo talaga itong si Sarge sa isip-isip ni Jordan. Nagkangitian sila habang palapit si Jordan sa kinaroroonan ni Sarge Arnel. "O tol, hindi ka makatulog ano?" Ang kantyaw ni Arnel kay Jordan. Ikaw rin naman eh," ang patawang sagot ni Jordan. Lumapit at tumayo si Jordan sa tabi ng higaan ni Arnel. Binaba ni Arnel ang hawak niya sigarilyo. Pagkatapos ay pinalatay ng mahinahon ng kanyang mga daliri sa hita ni Jordan. Dahan-dahan, unti-unti. Habang nananatiling nakatayo si Jordan sa tabi ng kama, dahan-dahang binaba ni Arnel ang shorts ni Jordan. Naupo si Arnel sa gilid ng kama at pinatayo si Jordan sa gitna ng nakabukang paa niya. Nagtanggal na si Jordan ng t-shirt niya. Dumapo ang muka at labi ni Arnel sa tiyan at puso ni Jordan at inumpa sa hangalikan. "Sarge," nanginig si Jordan at nagpatuloy yun sa mga oras na yun. Pagkatapos nila Jordan, umalis si Arnel sa pagkapatong niya at naging maluwag ang paghinga ng binata. Umayo si Arnel at humiga sa tabi ni Jordan. Humiga sila ng magkatabi sa maliit na kama at nagpahinga. Hindi na sila nagtagal pa. Nagbihis. Bumalik si Jordan sa bahay. Ilang oras na lang ang tulog nila at kailangan nila na makarating ng maaga-maaga sa airport. Hindi mahimbing ang tulog ni Jordan. Biglang nagising si Jordan nang bumuntol ang ulo niya sa matigas na gilid ng eroplano.
Nakaidlip na sana si Jordan ng sandali, ngunit matagtag ang lipad. Hindi komportable itong military transport plane dahil napakaingay sa loob ng eroplano at matigas ang mga upuan nito. Antok na antok si Jordan. Halos hindi siya makatulog kagabi. Madilim pa nang makarating si Jordan at si Sarge Arnel Dulay sa airport. Pinakilala lang ni Sarge Dulay si Jordan sa dalawang piloto at dalawang flight mechanic pagkasakay nila. At nag-take off kaagad ang eroplano patungo sa isang lungsod sa Visayas, kung saan magbabakasyon si Jordan sa isang military camp na pinamumunuan ng ama niyang koronel. May mga nakakarga na ilang malalaking kahon na nakasecure sa gitna ng eroplano. Ang upuan para sa pasahero ay tila para mga bench lamang na nakapalibot sa gilid ng eroplano. Bukod kina Jordan at Sarge Arnel Dulay, may isa pang pasahero silang kasama. Pinakilala ito kay Jordan, si Airman Lito Magbanwa. Galing din siya sa parehong probinsya ni Sarge, kung saan patungo yung lipad nila. Ayon kay Sarge, kababata at kabarkada niya ang kuya ni Lito. Halata na matagal nang magkakilala ang dalawa. Kahit taga-army si Sarge at taga-air force naman itong si Lito. Panay ang harutan at biruan nila. Lalo na't nasa loob naman ng cockpit ang mga senior officers nila. O Bunsoy, unano ka pa rin ha? Pabirong sinapo ni Sarge ang ulo ni Lito at inipit ito sa manalapad niyang braso. Siguro mas matanda lang si Lito ng 2 o 3 taon kay Jordan. Maliit si Lito. Lagpas lang ng konti sa balikat ni Sarge ang tangkad nito. Ang katawan ni Lito ay maskulado din, parang kay Sarge. Unano ka dyan? Ang patawang sagot naman ni Lito. At takman susuntukin ng pabiro ang dibdib ni Sarge habang nakasubsob ang ulo nito sa kilikili ng mas matangkad sa kanya na sarento. Tuloy-tuloy ang halutan ng dalawa. Magkatabi sila sa upuan. Kahit nakabigkis pa rin sila sa kanyang upuan. Parang nakababatang kapatid ang turing ni Sarge kay Lito. Halos kailangan sumigaw para makapagkwentuhan ng maayos sa loob ng eroplano. Nakalipas ang halos 20 minutos sa lipad, tinanggal na ni Sarge Dulay ang nakasukbit na safety harness at belt at tumayo na para uminat. Kitang-kita ang hubog ng matipunong dibdib. Malaman siyang tingnan sa suot niyang patig uniform. Hoy, tayo ka! Bilis! Tayo na sabi! Sigaw niya kay Lito. Sabay hinihila niya para tumayo na. Inalis ni Lito ang safety belts niya at tumayo sa tabi ni Sarge, kung saan ito nakapwesto sa harap ni Jordan, na nakaupo pa rin at nakatingala sa kanila. Bakit ba? Tanong ni Lito, na parang naaabala. Gusto niyang umupo lang at umidlip sana. Inakbayan siya ni Sarge. May gusto lang akong ipakita kay Jordan. Alam mo naman, kahit anak ito ni Colonel Kembaw halos walang alam pa ito sa buhay militar. May bahid na panunokso ang boses ni Sarge na hindi agad napunan ni Lito o ni Jordan dahil sa ingay sa loob ng eroplano. Jordan! Malakas na tinawag ni Sarge ang pansin ng nakaupong binata. Ganito oh. Hinigpitan ni Sarge ang pagkakbay kay Lito at sabay biglang hinila pababa ang harap ng flight suit ni Lito at tuloy-tuloy bumukas ang harap nito at malakas na tumawa at hiyaw ni Sarge. Ang flight suit na suot ni Airman Lito Magbanwa ay parang coveralls.
Isang buong kasuotan na tuloy-tuloy mula sa upper shirt hanggang pantalon, mula kwelyo hanggang baba. Pumiglas si Lito. Nagulat at napahiya na rin. Ngunit mahigpit ang hawak ng hakbay ni Sarge. Malakas ang tawanan ng tatlong lalaki. Hindi na magawang pumiglas pa si Lito dahil nadara na rin ito sa tawanan at harutan. Kita mo yan? Ang dali lang mahubaran. Ganito kadali kung masisiyar ka na. O kung naaano ka na. Sabay tawa ulit ni Sarge. Hanggang bewang lang ang pagkahila ng flight suit ni Lito. At ngayon lang napansin ni Jordan ang nakabukas na harapan ng flight suit ni Lito. Na halos luluwa na sa flight suit nito ang batak niyang katawan. Napansin ni Jordan na kahit maliit lang si Lito ay napakamaskulado pala nito. Nakasando si Lito sa loob na tila puputok sa dibdib. Tulad ni Sarge, moreno din si Lito, bilad sa araw, at may katawang batak na batak sa buhay militar at sa dating trabaho sa bukid. Lalo siyang nagmukhang maskulado dahil malapad ang katawan niya para sa pandak niyang tindig. Kupit militar din si Lito, makinis ang muka, maliit ang mata, pino at may konting tangos ng ilong at malaman at mapulang labi. Ngayon pinaglalaroan ni Sarge ang harap ng flight suit ni Lito. Habang akbay ng kanang braso ni Sarge si Lito at tila katabing magkadikit ang kanilang katawan. At biglang hinila ni Sarge ang flight suit hanggang sa dulong ibaba. Bumukas ang buong harapan ni Lito. Napatawa si Jordan. Namumula ang mukha ni Lito. Ngunit hindi ito makapalag kaya nakisabay na lang siya sa harutan. Nakabukas na ang buong harapan ng flight suit ni Lito. Hinawi ng kanyang kamay si Sarge ang banda pang itaas ng flight suit ni Lito. Nagtawanan na sina Jordan at Sarge. Sarge! Sarge! Kuya, wag! Tama na! Ang pakiusap ni Lito. Niyapos na ngayon ni Sarge si Lito. Nakikiliti si Lito. Naramdaman nito ni Sarge. Biglang binitawan ni Sarge si Lito. Nakakatawag pansin ng maskuladong katawan ni Lito. Maliit nga lang siya pero batak na batak ang katawan.